call you home. Hope you know I haven't been the same, baby, since you've been gone. Feel it coming when the sun goes down. I see your face when I close my eyes. Oh my gosh. Mahaba-habang akyatan pala to, guys. Woo! Pagod. My gosh. Sana last na to. Wait lang. Hello! Kumusta naman kayo, guys? Sana okay kayo? Ako, okay naman ako. And today, i-explore natin ang Wakayama. Kasi may ibang hindi pa nakakaalam tungkol sa Wakayama. So, ang Wakayama is 1 hour to Kyoto, 1 hour to Osaka, 1 hour to Nara, and 40 minutes sa Kansai Airport. Kaya ako siya nagustuhan talaga kasi malapit lang sa airport. And eto kasi yung unang pinuntahan ko talaga na lugar nung naghanap ako ng bahay. So, I'm back to my first love. Super, hinihingal na ako, sorry. Super laid back ng pamumuhay dito. Probinsya talaga. Pero syempre may mga convenience store, may ospital, may ATM, may supermarket, and lahat naman ng kailangan mo nandito naman. Hindi lang siya kasing ingay ng Osaka at Tokyo. Pero anytime na gusto mo mag-Osaka or Kyoto o kung ano man, pwede ka naman mag-travel kasi mabilis lang eh. And a car is a must here. Hindi siya yung kada kanto may train. Though meron din naman, pero I recommend na mas mag-kotse. Tsaka nature tripping na rin. So, sa mga nagtataka ano bang meron dito sa Wakayama, eto na, i-explore na natin. First stop natin is this Wakayama Castle. Nasa city lang siya. And ito, hinihingal na ako. Paakyat pala talaga siya. So, ano din siya, tourist friendly din siya, at saka pinupuntahan din talaga siya. Sa Wakayama, may beach. So, mamaya puntahan natin yun. Oh my gosh, ito na siya. Ito na siya. Oh. Here we go. This is the Wakayama Castle. Tara. Pahinga muna tayo. But wow. Luma na siya sa malapitan pero nakaka-amaze pa rin siya. Okay, let's go. In my solo mode era as a vlogger. Back to vlogging era. Pero alone this time. And okay naman, na-enjoy ko naman siya. Aray! Yan na siya. Ang hirap lang mamasyal dito kapag mainit talaga. Eh, super init eh. Yan siya, ang laki niya. Dito yung mga souvenirs. Ito na, may bayad tayo. Kano kaya? Okay. May ticket na tayo. This is 420 yen. Sa pera natin, it's 160 pesos. Parang ganun. Nakalimutan ko yung payong ko. Yeah. This is it. Feel it coming when the sun goes down. I see your face when I close my eyes. I blame it on the night. I blame it on the light in this lonely bar. Thought what we had was right. We've been through this 100 times before. So here's what's inside. Taas na tayo. Medyo mahangin. Medyo mahangin dito. Ayan.
Nakikita ko yung ano doon, yung mga tulay, tsaka yung, ano, river. Oh, ang init talaga. Heard you moved on, got a new man, someone to call you home. Hope you know I haven't been the same, baby, since you've been gone. Feel it coming when the sun goes down. I see your face when I close my eyes. I blame it on the night, I blame it on the light in this lonely bar. Okay, so we're leaving. Kasi hindi na talaga ako makatagal sa init. Basang-basa yung pawis ko na parang naligo ako. Pero picture muna tayo. Okay. Okay na yun. So, next destination tayo. Ayan yung mga stamp nila, oh. Ayan. May mga snacks dito. Ito yung souvenir shops nila. Ito yung souvenir shop nila. And may mga snacks dito. Pwede kayo mag-ice cream or mag-noodle. Tingnan nyo to guys, oh. Hugis kamay yung puno. Ayan, oh. Diba? Ang galing. Oh. Tingnan nyo guys. Nakarating na tayo sa ating destination, ang Porto Europa. At habang nag-drive ako kanina pababa dito, napanganga lang ako as in, wow! Ganun talaga yung reaction ko kanina. Sabi ko, wow, ang ganda! Para ako nasa Europe! Nakapayong na tayo kasi hindi natin kinakaya ang init. Look at my view! Ang ganda. Dito, may ice cream. Ayan, may mga snacks. Para ka talaga nasa Europe. Look at that. Guys, nasira yung screen ko ng iPhone dahil sa sobrang lakas ng hangin dito. Syempre tinatayo ko yung tripod, 'di ba? Nagpi-picture ako, nag-video ako. Ayun, bumagsak, sobrang lakas ng hangin. Sira na yun yung screen ko. Pero nakaka-record pa naman siya, kaya ito nare-record pa. Grabe namang init to. Ang sarap pag-picture taking dito, tsaka maglibot-libot. Ito yung map niya, at ito yung mga pwedeng gawin actually. Ayan o, marami siya activities. Water shot, merry-go-round, ayan, dinosaur adventure. Ang dami pa guys, actually malaki pa siya. Ay, may roller coaster. Ayan. So, ayan. Dahil di ko na matagalan yung init, tama na, kasi hindi ko na talaga kaya. Mahirap kapag ganitong season. Oh. So, tara. Total, nakita ko naman na yung area at ang ganda talaga niya. A must see.
Grabe, ang init sa labas. Malapit din sa area na to, yung Hamanomiya Beach. Yun. So marami talagang beach dito sa paligid. And right now, pupunta tayo sa isa pang beach. Isang sikat na beach din. Punta tayo sa Kataonami Beach. Guys, may hot spring din pala dito. So kung gusto nyo mag-hot spring, yun na nakita ko lang sa harapan. Kung uuwi naman kayo ng Pinas, sobrang lapit lang kasi dito sa Wakayama Station may bus stop diretso na sa Kansai Airport. So ayan. Pansin ko din, yung mga hinahire nila, puro mga matatanda na. Ang galing nga kasi nabibigyan ng chance eh. So, nakikita ko sa mga department store, sa mga mall, sa mga bus. Sabi ko, ang galing naman, nabibigyan ng chance yung matatanda mag-work. Sana all ganun, di ba? Saan ako napapadpad. Tignan natin kung ano meron dito. Wow! Oh my God! Ang ganda! Oh my, may beach! Pero paano tumawid? Ang ganda! Guys, ang ganda! Ang ganda dito. Ay, in love ako. Hello. Tara, swimming na tayo. Teka, paano bumaba? Teka nga. Binalagbag ko lang yung kotse ko doon sa likod. Yan, totoo. Ito, may nakikita na akong hagdan. Ayan. Ayan, patawid doon. Ang daming foreigners. Tsaka ang linis, ang payapa. Para siyang ano, secret gem. Baba na tayo. Pwede pala mag-park dito. Ano ba yan? Bilisan lang natin, guys. Baka mahuling sasakyan ko dun eh. Ayan yung mga nagsasunbathing na, oh. Wow! Wow! Oh. Ayan na siya. Ganda. Nag-exercise pala sila, hindi nagsa-sunbathing. So maraming foreigners dito. Parang Korea din, oh. Yung mga bato-bato na yun. Di ba may ganyan sa Korea? Ang ganda, guys! It's so refreshing! Ang ganda! Oh! Ang simoy ng dagat. Hindi ko nadala yung stand ko. Makikiusap akong picturean ako. Sayang naman yung ganda ng view. Wala akong photo, diba? Nagpa-picture ako sa kanila. May photo na ako. So, this is Kataonami Beach. A hidden gem here in Wakayama. So, must see nyo siya kasi hindi siya ganun ka-crowded. Tsaka maganda talaga siya. Yung side na yun parang China, oh. Ayun, oh. Para kasi siyang tulay. Ganyan yung mga tulay sa China, diba? So parang Japan/China. Ayan. Excuse me, I'm sorry. I have another favor. Can you video me while walking? I'm sorry because I'm a vlogger. Yeah, that's recording now. I'm so sorry. No problem, Miss Luna. Inutusan ko pa talaga sila. Just like that? Okay. Yeah. Okay. Let's go.
gusto rin nila mag-hi sa vlog ko dahil inutusan ko sila. Hi! From Switzerland, right? Yeah. Okay. Thank you so much for being my videographer. yeah. Enjoy your vacation. Thank you. Bye. O, diba? Doon daw sila sa French side ng Switzerland. Sabi ko kasi yung tatay ko, Swiss din. So, sa German side. Kasi dalawa yun eh. Sa Switzerland, German side or French side. Doon sila sa French side. So, nautusan ko pa yung mga yun. Ay, grabe. Ang dami nangyayari sa buhay ko dito, diba? So, hi, welcome to my adventure! O, diba? So, tara, balikan na natin yung ano ko. Hindi naman ako maliligo. Baka mamaya kung ano na nangyari doon. So I think that's it. That's it for today. Sana na-enjoy nyo yung ating trip and adventure dito sa Wakayama area. So alam nyo na kung ano meron sa Wakayama. It's a laid-back side and very peaceful, very quiet, very calm. Parang isa lang yun, no? May mga restaurants din naman. Hindi naman siya ganun ka-rural. Pero, kumbaga parang ano siya eh. Kumbaga kung gusto mo ng pahinga talaga. So, sulit na sulit. So anyways, must visit. Thank you for watching, guys! Sana nag-enjoy kayo. Bye!